Magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay araw ng linggo at kanina po sa ating pananambahan, I hope kayo po ay nag-enjoy na nakapagpuri sa inyong mga kani-kanyang mga tahanan. So salamat po sa Panginoon sa umagang ito. At ngayon po ay dalawang linggo na po mula nung ipinatupad ng ating Pangulo ang Enhanced Community Quarantine. At tayo pa rin po ay nasa online yung ating pong pag-broadcast ng ating pong Sunday service, ng ating pong preaching, message. At mahalaga po na tayo po kahit nasa ating mga tahanan ay patuloy pa rin po tayo na naka-tune in sa ating pong mensahe ng ating Panginoon. Kaya po ngayong umagang ito tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral na salita ng Diyos. Alam ko na namimiss na natin yung mga usual nating ginagawa, no? Na tayo po ay nagkakatipon-tipon, nagkakasama-sama. At of course, yung pong batian, yan ang mga nakakamiss dyan, yung kamayan, no? Yung beso-beso ng ating mga kapatiran, nakakamiss. At yung iba naman talaga, itong 2 linggo na to ay, alam ko, iba ay struggle pagdating po sa pagkabagot sa inyong mga pananatili sa inyong mga tahanan. Kaya po, yung iba ay kanya-kanyang diskarte, no? Makikita niyo po, iba-ibang diskarte ng mga Pilipino. Paano nalalabanan po yung pagkainip sa kanilang mga bahay. At nakakatawa, no? Dahil merong pang ilang mga kapwa natin Pilipino na sineryoso talaga yung po suggestion ng Pangulo na baka merong mga bagay-bagay, merong mga lugar pa sa mga tahanan natin na hindi natin napupuntahan o nagagawa, doon tayo mag-concentrate. Kaya meron mga tao na nagpunta sa kanilang iba't ibang lugar, namasyal sila sa kanilang mga tahanan. Meron nagpunta sa Baño City, may nagpunta sa Puerto, sa Cuarto Princesa, at meron nagpunta sa mga Lutuan City. Kanya-kanyang mga diskarte, panlaban sa init. Alam ko na hindi ito naman talaga pangmatagalan. Naniniwala tayo na ito hindi forever. Darating din yung time muli, magkikita-kita tayo. Kaya sa ngayon lamang po na tayo ay naka-quarantine, stay lang po tayo sa ating mga bahay. Of course, pwede pa rin po tayong maging connected sa isa't isa. Kaya po, yung iba kahit na nasa bahay, nakakapag-cell group pa rin. With the use of our technology today, malaking bagay po itong technology para tayo po ay maging connected pa rin sa isa't isa. Kaya yung cell group nagagawa pa rin po online. Kaya meron tayong tinatawag ngayon na ECG. Hindi po ibig sabihin electrocardiography, kundi yung pong tinatawag na electronic cell group. Kaya pwede pa rin tayo na makapag-cell group at makita natin yung itsura o yung mukhaan ng ating mga kapatiran through the use of our technology. So salamat po sa Panginoon. Kaya po sa ating pong nangyayari sa paligid natin ngayon, marahil niisip ng iba, hanggang kailan ba to? Hanggang saan ba matatapos itong quarantine na to? Dahil nga po, yung pagkainip nila, Alam niyo, sa totoo lang, sa history, ngayon lamang po nangyari ito na buong mundo, karamihan ng bansa naka-shutdown, yung mga businesses, iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, iba't ibang mga companies, naka-shutdown, even churches. In the history, ngayon lamang po nangyari itong ganitong sitwasyon. Kaya po talagang prayer natin matapos na po itong problemang ito. Kaya nga po, maging ang lahat po ng mga Christian community ay naglunsad po ngayong ng tinatawag na prayer o yung tinatawag nating National Day of Prayer and Fasting. Ito pong National Day of Prayer and Fasting ay alam niyo po ba kung kailan? Ngayon po yun. March 29. Ngayon po yung date ng ang lahat po ng mga Christian community ay makikibahagi sa ating pong pag-aayuno at pananalangin. And I hope kayo rin po ay makiisa sa gawain pong ito at naniniwala tayo na merong magagawa ang Diyos. At sa Biblia, hindi natin matatawaran yung pong nagagawa po ng pag-aayuno at pananalangin. Kaya po, buong Christian community ay ini-encourage na lahat po tayo makiisa po sa pananalangin at pag-aayuno. Itong buong maghapong ito. Isang araw lamang po, I believe, kaya nyo i-sacrifice yung ating pong mga meals ng maghapon na ito. Kahit ikaw nakapamalengke ka na,
Marahil nakapagluto ka na, isang tabi mo na yan at para bukas mo na lang kainin. Amen po ba yun? Mga kapatid, makiisa po tayo. At sa ating pong mga prayer items na gagawin po sa ating pong prayer and fasting today, meron pong 5 P's na ibinigay. No? Ito po yung ating mga ipagpe-pray. Yung una, yung people of the Philippines and of the world, no? The whole world. Lahat po ng mga tao na ngayon po ay, siyempre, lahat tayo involved, no? We need to pray for every persons in the whole world na ito po, papaano nila haharapin. No? Mahalagang tayong lahat ay makibahagi, makiisa at maging daan upang magkatulungan po ang bawat isa para malabanan po itong COVID-19 na ito. And then pangalawang letter P po is yung people in charge. Andyan ang mga LGUs natin, mga mayors, mga barangay captains, no, na siyang nagpapatupad po ng ating pong pagkukwarantin at mahalaga pong ipanalangin po natin sila. Pangatlong letter P po yung tinatawag nating yung of course yung ating president, no, mahalaga po pag-pray natin. Ang pinakapangulo ng bansang Pilipinas. Mahalaga po na siya po ay patuloy natin isama sa panalangin upang ingatan siya ng Diyos, yung proteksyon ng Diyos igawad sa kanya. Mahirap po kapag ang ating Pangulo ang nagkasakit. No, recently, nakita po natin sa ilang mga balita na naghigpit ng todo ngayon sa Malacanang sapagkat isa po sa member ng Congress o ng Kamara o isang congressman nag-positive at siya po ay umattend pa ng meeting sa Malacanang. Balutan po natin ng panalangin ang ating pong Pangulo. Mahalaga po ang kanyang role, lalo na po sa panahong ito. And then yung pang-apat na letter P is yung mga patients. No? Lahat ng mga pasyente, lahat ng mga nag-positive sa COVID-19, yung mga PUI, no? Mga person under investigation, yung mga PUM, mga persons under monitoring, we need to pray for them. Maging mga naka-isolate ngayon, yung mga nag-home quarantine ngayon na sa feeling nila para sila ay merong mga symptoms. No? Pag-pray po natin ito, nawa po ay hindi magtuloy o hindi siya talaga positive, kundi sila po nawa ay patuloy na bigyan ng kalakasan ng Diyos at ma-overcome kung meron mga symptoms ay mawala na po yung mga symptoms. And of course, yung mga nag-positive talagang ma-cure at makarecover po silang lahat. And yung pang-5 po na letter P ay yung mga personals natin, yung mga frontliners po natin. Yung po mga doktor, mga military personnel, lahat po ng mga health workers, mga staff ng mga hospitals na involved po para alagaan lahat ng mga pasyente po. No, we need to pray for these frontliners. Sila po talaga yung matindi ang exposure sa sakit na ito. So, ilan na po yung mga doktor na namatay? 5 na po yung doktor na namatay. So, pray for our frontliners. So, malaki po yung magagawa ng sama-samang pag-aayuno at pananalangin. Alam niyo mga kapatid, struggle tayo ngayon sa nangyayari po ngayon at buong mundo apektado. At kung minsan inisip natin bakit hinayaan ng Diyos ang lahat ng ito. I do believe sa kabila ng lahat ng mga pangit na sitwasyon na nangyari po sa atin, ay alam natin, kagaya na sinabi po sa Book of Romans chapter 8, verse 28, na sinasabi doon, ang sabi doon, all things work together for good of those who love God. No? Kung sa lahat ng mga nagmamahal sa Diyos, lahat daw ng mga bagay na nangyayari, nagkakalakip-lakip, pangit man o mabuti, nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Kaya we believe na sa lahat ng mga pangyayaring ito, mayroong mga positibo at mayroong mga magagandang bagay. At marahil, parang iniisip mo, ano ba mabuti sa mga pangyayaring ito? Meron nga bang mabuting bagay na nagaganap o nangyayari ng sanhi ng COVID na ito? Sa totoo lang mga kapatid, parang wala kang makikita. Pero kung titingnan mo, sa pamilya ngayon, magandang bagay na makita natin yung mga family members ay talagang intact sila sa family. No? Na hindi po nagaganap yan noon. No, dahil sa kabisihan, may kanya-kanya tayong mga activities, no, may mga kanya-kanya tayong mga ginagawa, busy sa trabaho. So wala nang time ang mga miyembro ng pamilya sa isa't isa. Pero ngayon dahil naka-quarantine ka, kasama mo ngayon, no? Marahil kasama mo na nakikinig ngayon sa mensahe na salita ng Diyos, yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapatid mo, yung anak mo. So ito'y panahon para talaga magkatipon-tipon, magkaroon ng family bonding, ma-restore kung meron mga broken relationship, no, sa family, ito po yung magandang pagkakataon
para ma-unite yung family, no? Samantalahin natin itong pagkakataong ito na naka-quarantine tayo. And of course, hindi lang tayo nagbabanding sa family. Mahalaga rin po, mga kapatid, na magamit itong pagkakataong ito na makapag-pray together ang bawat miyembro ng pamilya, no? Na tayo po ay mayroong family devotion. Ngayon po, no, nakakatuwa po dahil marami ako nakikita mga posts sa mga FB na mga nagpe-pray na sama-sama. So maganda po 'yon na tayo ay sama-sama na nakakapanalangin. Dating hindi po nagagawa dahil nga po kanya-kanya ng lakad ang bawat miyembro ng pamilya. So ayan po yung ilang mga nagagawa na positibo sa panahong ito. Kaya nga wag lang natin tingnan yung mga negatibo. At isa pang bagay, no, nakita din natin, no, may mga ilang nag-comment, luminis daw ang ating pong kapaligiran. Na-lessen yung pollution, di ba? So magandang bagay po 'yan, isang positibong bagay, no? Dahil po sa quarantine, na-lessen ang mga sasakyan, no? At bihira yung mga bibiyahe. So nagkakaroon ng natural healing po yung ating pong earth. So nung nakaraang Friday, ay nakita ko rin po sa balita na yun daw pong Manila Bay ay nagmukhang Boracay sa linis, no? At nagkulay green at blue yung tubig. At yan po ay, kumbaga, hindi pa sure kung talaga bang yan ay gumanda ba ang tubig o lalo naging polluted. So, under investigation pa. So, mga kapatid, makikita natin, sa kabila ng mga pangit na sitwasyon, meron na mga magagandang bagay din naman na idudulot ito. Ika nga, wag lang tayo mag-focus sa mga negatibo. Mga kapatid, sa pag-aaral natin ngayon, gusto kong samahan niyo po ako sa isang teksto sa Biblia, sa Old Testament. And I believe, iba sa atin, familiar sa talatang ito. Sa Exodus chapter 12, ito po yung pag-aaralan natin. Okay. Chapter 12 ng Exodus, verse 21 hanggang verse 23. Ang sabi po dito, sa NIV, Then Moses summoned all the elders of Israel and said to them, Go at once and select the animals for your families, and slaughter the Passover lamb. Verse 22, Take a bunch of hyssop, dip it into the blood in the basin, and put some of the blood on the top and both sides of the door frames. Not one of you shall go out of the door of his house until morning. When the Lord goes through the land to strike down the Egyptians, he will see the blood on the top and sides of the door frame, and he will pass over the doorway. He will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down. So ito yung istorya na makikita natin sa Old Testament, the book of Exodus chapter 12. Story na kung saan ang mga Israelite, no, after sila po ay manirahan po sa lugarin po ng Egypt, which is recognize natin, the land of slavery. Sila po ay sa loob ng 400 taon na sila po ay nanatili doon, labis silang nahirapan. At sila ay nanalangin sa Diyos. Humingi sila sila ay makalaya, no, ng deliverance sa ating Panginoon. So dininig ng Diyos yung prayer po ng mga Israelites at gumamit siya ng isang tao na nagngangalang Moses, no. So magitan ni Moses, ginamit ng Diyos upang ilabas po ang Israelites sa land of Egypt. At bago po ilabas ang Israelites sa land of Egypt, nakikita po natin na ang Diyos po ay gumawa po ng mga himala, no? Gumawa siya na nagpadala siya ng maraming salot sa land of Egypt upang ipakita na ang Diyos ay makapangyarihan, na siya ang nagnanais na palayain ang bansang Israel sa land of Egypt. So, nagpadala po ng maraming salot at isa po sa matinding salot na pinadala yung pinakahuli, yung kamatayan ng lahat ng mga panganay. So lahat ng panganay ay mamamatay kapag dumaan po yung angel of death that night. Kaya po, ang Panginoon ay nagbigay po ng instruction kay Moses, nang sabi po ng Diyos kay Moses at kailangan niyang i-relay sa lahat ng mga people of Israel, na sabi doon ay magpatay sila ng isang batang tupa, no? Yung lamb sa English or yung kordero sa ibang terminolohiya. No, yung pong kordero o batang tupa ay patayin at yung dugo po noon ay ipahid po sa lahat ng mga hamba, pintuan ng sambahayan ng Israel. At yung araw na yon, sila po ay nagpatay at ang sabi ng Diyos, huwag kayong lalabas, no, hanggang kinabukasan. At lahat po ng may pahid ng dugo ng lamb ay pagdaan po ng angel of death, ng destroyer, lalampasan nila yung mga bahay na yon na meron pong pahid ng dugo ng lamb.
So, ganun nga po ang nangyari at lahat po ay nalampasan ng meron po mga pahid ng dugo at ang mga namatay po ay yung po mga sambahayan ng mga Israelites na walang pahid ng dugo ng lamb. So, yun po yung story na gusto ko pong gamitin ngayon bilang illustration na sa ating pag-aaral ngayon, paano natin haharapin, paano tayo magre-respond, no? Paano natin haharapin ito pong krisis sa COVID-19, no? At paano natin ito mapagtatagumpayan. Mga kapatid, sa ngayon po, mabigat yung kalaban natin. No? Sabi nga po, yung kalaban natin ngayon, invisible, hindi natin nakikita. Madaling kalaban kapag ang enemy mo ay visible o nakikita mo. Pero itong kalaban natin is invisible. Hindi mo alam, baka mamaya yung katabi mo ay nag-positive. Hindi mo alam yung mga nakakasalamuha mo sa lansangan, nakakasalamuha mo sa iba't ibang lugar na yung pinupuntahan. Meron na palang infection. Kaya po, hindi natin alam. So, mahirap at mabigat itong kalaban natin. At ngayon po, mga kapatid, sa totoo lang po, wala pa rin cure na lumalabas. Wala pong medicine or any drugs na panlaban po sa sakit na ito. Not even vaccine na hanggang ngayon ay wala pa rin pong na-formulate at wala pang approved na vaccine. At alam natin, according to World Health Organization, sabi po ay it takes 1 year to 1.5 year para po makapaglabas ng isang approved na vaccine. No? Hindi po siya ganun kabilis, hindi siya ganun kadali. Kaya mahaba-habang proseso. So it means, sa loob ng 1 taon, bago lumabas yung vaccine na yun, mga kapatid, anong gagawin natin the whole year? So ibig sabihin, lahat tayo vulnerable. Lahat tayo posible na magkaroon ng sakit at mahawa ng sakit na ito. Kaya po, marami po ang nangangamba, marami ang mga natatakot at talagang lahat po ay ginagawa nila para ano ba ang solusyon sa sakit na ito, no? Kahit lahat po ng mga laboratories, mga pharmaceutical companies ay talagang nag-engage na po dito sa race na ito, yung race na kung saan makapag-develop ng vaccine against this coronavirus. At in fact, mga kapatid, no, ang isa sa pinakamayaman po, no, si Bill Gates, yung kanyang foundation, ang kanyang asawa na si Melinda. Si Bill Gates at yung kanyang asawa ay kasama po na nag-sponsor, nag-donate, no, together with Mastercard at ng Wellcome Trust. Sila po ay nag-seed money ng I think $125 million. So parang sa peso yon, nasa 6.3 billion pesos. Yun po ay kanilang pinondohan nila yung po mga laboratories para po sila ay makapag-produce as soon as possible na mga vaccine against coronavirus. So hindi po siya ganun kadali at nakita po natin, mga kapatid, buong mundo ay apektado. At kaya nga po, karamihan po ay talagang humahanap na solusyon. No? Tayong mga Pilipino, ganyan din tayo. Ano bang solusyon? Lahat tinatry din natin. No, yung iba minsan mabisang gamot daw sa coronavirus ay luya, no, tsaa at kung ano-ano pa. No, kaya po pagpunta ko sa palengke, namalengke ko nung isang araw, ang mahal ng luya. No, ngayon, no, nakikita natin yung mga kumakalat din ng mga sa mga messenger. No, saging daw ang gamot sa COVID-19. Saging lang pala, ang dami sa Pilipinas noon. Kaya naman pagpunta mo sa palengke, ang mahal ng saging. Bakit? Kasi kala nila ay yun daw ay mabisang gamot sa COVID-19. Pero lahat ng yun ay mga fake news. Kaya pakiusap, wag nyo na pong i-share. No? Ako po kasi mahilig sa saging. Kaya lang, hirap nang bumili ngayon ng saging. Alright? So those are just fake news. Sa ngayon po ay, bagamat wala pa rin pong approved na vaccine or any medicine against coronavirus, wag po tayong malungkot. Sapagkat ang good news po, mga kapatid, meron po tayong most powerful vaccine. No? Walang iba kundi yung sinasabi po ng Biblia, the blood of Jesus, the most powerful vaccine. No? Ito po yung pinakamakapangyarihan na siya magpoprotekta sa atin. Kagaya po ng nangyari po sa panahon nila Moses at ng mga Israelites dun sa land of Egypt. Kaya unang bagay na gusto ko pong i-share sa atin ngayong umaga, no? Paano natin haharapin ito pong threat ng coronavirus na ito. Number 1, mga kapatid, we need to apply the blood of Jesus, the most powerful vaccine ever had. No, mga kapatid, ito pong dugo ng ating Panginoong Jesucristo na makikita natin sa storya ay ipinakita po doon sa story na
yung blood of the Lamb na siyang ipinahid po sa lahat po ng mga pintuan, mga hamba ng pintuan ng mga sambahay ng Israel, dumaan po yung destroyer, dumaan po yung salot, pero hindi sila nagalaw. Mga kapatid, hindi po na-obsolete yung pong kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Kristo, which is siyang nagre-represent na sa panahon natin ngayon, the blood of the Lamb na siyang ipinahid noong time na ang mga Israelites ay nandun po sa land of Egypt, ngayon ay meron tayong kinikilala na ang blood of the Lamb o dugo ng ating Panginoong Kristo na nagre-represent dito. Na sa verse 23 ng Exodus chapter 12, ano sabi dyan? Ulitin natin yung story. Sabi dyan, "Then the Lord goes through the land to strike down the Egyptian. He will see the blood on the top and sides of the doorframe and will pass over the doorway, and He will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down." So maraming isip natin, ano ba kinalaman nito? Ano ba relevance nito sa story nila sa panahon natin ngayon? Istorya lang yun sa panahon nila. Pero wag nating kakaligtaan, mga kapatid, kagaya ng akin nabanggit na nakarang linggo. Yung mga istorya na nakikita natin sa Biblia, hindi ibig sabihin po yun yung mga obsolete. Yan po ay naipakita sa atin upang tayo ay may mga aral na sa panahong ito ay po pwede nating i-apply sa ating mga buhay. In fact, kung titingnan natin ang Book of Colossians, chapter 2, ito pong sinasabi. Yun daw po mga istorya sa Biblia, kagaya po yung nangyari po sa panahon po ng mga Israelites ay nandoon na kung saan sila po ay na-overcome nila yung angel of death dahil yung pong blood of the Lamb ay nandoon sa kanilang sambahayan. May binabanggit sa Colossians chapter 2 verse 17 to 18. And pertaining to this issue, ano sabi po rito? "These are a shadow of the things that were to come. The reality, however, is found in Christ Jesus." No, yung po mga storya na yon, mga shadow lang po yun. In fact, kaya nga po meron silang mga sineselebrate na Passover, no? Kaya binanggit dyan sa Colossians chapter 2. Sa verse 16, makikita nyo po dyan yun na sineselebrate nila yung mga mahalagang feast sa Israel, at isa po doon sa pinakamahalagang festival na kala sineselebrate is the festival or the feast of the Passover, na kung saan nilampasan ng destroyer o ng angel of death yung kanilang mga sambahayan, kaya sila po ay na-save. At yun po hanggang sa panahon ngayon ay sineselebrate nila yung Passover. But then sabi po rito sa Colossians chapter 2 verse 17, "These are just shadows of the things that were to come. The reality, however, is found in Christ." Kaya po mga kapatid, yung nangyari nun, ipinapakita lang po, time will come, no? Kasi Old Testament yun, darating yung time na yung pong nangyari na yon, nagkaroon po ng katuparan yon sa panahon ng ating Panginoong Kristo. 2,000 years ago, Jesus Christ died on the cross. He shed His blood. No, yung kanyang dugo, hindi lamang po yun naging katubusan sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi lang po tayo niligtas sa lahat ng tiyak na kapahamakan, na nagkaroon tayo ng tunay na kaligtasan. Yung ating mga kaluluwa, yung mga souls natin ay mayroong salvation at hindi mapapahamak. Hindi lang po yun nagre-represent doon. No? Ito rin po ay representation ng protection ng Diyos sa atin. That because of the blood of the Lamb, which is Jesus Christ, kaya nga meron tayong inaawit sa Book of Revelation na sabi doon, worthy is the Lamb that was slain. Siya po yung worthy, siya yung karapat-dapat. No? Dahil siya yung sumisignify doon po sa Lamb na pinatay sa panahon po ng Israelites ay nandun po sa land of Egypt. Worthy is the Lamb that was slain. And that is referring to Jesus. Na siya yung inialay, siya yung Lamb of God, siya yung kordero ng Diyos. Siya yung inialay at yung dugo niya na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Yan po mga kapatid, hindi lang tayo nagkaroon ng katubusan. Nagkaroon tayo ng kaligtasan at iningatan tayo at pag-iingat ng Diyos ay kasama pa rin natin sa panahon ngayon. So, sino rito naniniwala, mga kapatid, na ang dugo ng Panginoon sa Kristo, the blood of Jesus is so powerful? Amen? Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, kung siya nanonood kasama mo ngayon, sabi mo, there is power in the blood of Jesus. Amen, mga kapatid? So, yung pong istorya sa Bible na sila'y iningatan ng Diyos, no? Try to imagine, no? Nung gabi na yon, na pagkatapos dumaan po yung destroyer at nilampasan yung mga bahay ng Israel,
So, nung dumaan naman sa mga sambahayan po ng mga Egyptian, no, lahat po ng panganay nung gabi na yon nangamatay na lahat. So, lahat ng bahay, lahat ng pamilya ng Egyptian, merong isang patay. Lahat ng panganay ay namatay. No, nakakalungkot, no, yung storya na yon. At kung titingnan mo, yung wailing ng mga tao, yung mga panaghoy nila during that night ay talagang matindi, mga kapatid. Kaya mayroong nakalagay po sa Exodus chapter 11, verse 4. Tingnan niyo po ang sinasabi dito. So Moses said, "This is what the Lord says. About midnight, I will go throughout Egypt. Every firstborn son in Egypt will die. From the firstborn son of Pharaoh, who sits on the throne, to the firstborn of the slave girl, who is at her handmill, and all the firstborn of the cattle as well." So hindi lang pala yung panganay ng mga mamamayan ng Egyptian, pati lahat ng mga firstborn ng cattle, pati hayop, yung mga panganay na hayupan nila ay namatay din. Verse 6 ang sabi diyan, "There will be a loud wailing throughout Egypt." No, yung panaghoy nila, yung pag-iyak nila dahil lahat sila ay meron pong, kumbaga, merong matinding lamayan noong time na yon. Ang sabi niyan, "There will be loud wailing throughout Egypt, worse than ever, or worse than there has ever been, or ever will be again." No, grabe po yung kanilang mga iyakan noong time na yon. Pero sabi po ng verse 7, "But among the Israelites, not a dog will bark at any man or animal." Ni isa man daw hayop o ni isa mga aso sa lugarin o sa mga sambahay ng Israel, wala kang maririnig. Ibig sabihin, payapang-payapa sila. Lahat sila safe and sound. No? Lahat sila ay kampante sa kanilang tahanan. Na wala ni isa man na naggalaw sa kanila. No? And then, ang sabi diyan, "But among the Israelites, not a dog will bark at any man or animal. Then you will know that the Lord makes distinction between Egypt and Israel." Nakita natin yung favor ng Diyos sa mga Israelites, yung mga people of God, yung mga anak ng Diyos, yung mga taong nagtitiwala sa Diyos, no? Iningatan sila ng Diyos. Amen? Kaya there is power in the blood of Jesus. Wala mang available na mga vaccine or any cure, literally, or mga medicine or drugs. Don't you worry. Because we have the powerful vaccine, no? The blood of Jesus. Amen? And we need to apply it in our family, in our lives. No? We need to apply the blood of Jesus sa ating sambahayan. No? Amen, mga kapatid? And available yung blood ng ating Panginoon. Maybe iniisip niyo, paano ba i-apply yung blood ni Jesus? No? Literal ba ito na ating i-apply yung kanyang dugo? Hindi naman available yung blood ni Jesus kasi 2,000 years ago nung nangyari po yung kanyang death on the cross. Well, ang tanong is, paano ba natin i-apply yun? Look at Hebrews chapter 11. No? Basahin natin itong Hebrews chapter 11. Begin in verse 24. Ito yung istorya na binalikan po ng book of Hebrews, yung storya po ng Exodus. By faith, sabi ng verse 24, "By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the pleasures of sin for a short time." Verse 26, "He regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward." Verse 27, "By faith he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible." And the last verse, "By faith he kept the Passover and sprinkling of the blood, so that the destroyer of the firstborn would not touch the firstborn of Israel." Gusto kong i-notice natin, tingnan natin mabuti yung verse 28. Ano sabi diyan? "By faith, he kept the Passover and the sprinkling of blood, so that the destroyer of the firstborn would not touch the firstborn of Israel." Paano raw po niya ginawa? By faith. Mga kapatid, today, how do we apply the blood of Jesus? Sabi mo sa katabi mo, by faith. By faith, we apply the blood of Jesus. Mga kapatid, lahat ng ginagawa natin ngayon in the spiritual realm, mahalaga po yung pananampalataya natin. So, by faith, ating ia-apply ang blood ng ating Panginoong Jesucristo sa ating sambahayan.
Amen? Kaya nga po mahalaga, no, as we pray, yung declarations of faith, no, na atin pong pinaniniwalaan, no, when we say by faith, no, talagang nandun yung iyong pagtitiwala, yung pananampalataya mo na kapag dineklara mo na aking ina-apply ang blood ng Panginoon sa aking sambahayan, paniwalaan mo yon, yung proteksyon ng Diyos ay sasama sa atin. Iingatan tayo kung papaano ang mga Israelites noong time nila, not even one ay nagalaw ng destroyer o nagalaw ng angel of death. So mga kapatid, there is power in the blood of Jesus. Amen po ba mga kapatid? Kaya po kami sa aming pong family, sa aming pong aking mag-ina, no? Tuwing gabi, no? Sa aming pong devotion, sa aming pong pananalangin, sa aming mga tahanan, no? Hindi po namin kinakalimutan na dinideklara na sa pangalan ng Panginoong Yesus, we applied the blood of Jesus sa aking asawa, sa aking anak, sa aking buong sambayan, sa aming mga loved ones, even sa lahat ng mga members ng church. No? We always declare that the protection, the divine guidance ng Panginoon, that the blood of Jesus will continue to cover us. Yung covering ng Panginoon ay napakahalaga. So sa ating mga kani-kanyang mga tahanan, mga kapatid, i-apply natin yung blood ng ating Panginoon by faith. Amen? So, yun po yung mahalaga, yung unang mahalagang ating po dapat gawin. Apply the blood of Jesus, the most powerful vaccine. Let's move to number 2. Now, sa Exodus chapter 12, binanggit din po dyan, sa verse 22, ang sabi dyan, take a bunch of hyssop, dip it into the blood in the basin, and put some of the blood on the top and on and on both sides of the door frame. Not one of you shall go out of the door of his house until morning. Okay, take note, sabi dyan, not one of you shall go out of the door of his house until morning. Noon pa rin pala nung time na yon, uso na ang nagkaroon din sila ng quarantine. Kaya lang, isang gabi nga lang. So, na-quarantine din sila, walang lalabas ng bahay. No? Stay lang kayo sa bahay until morning. No? Isang gabi lang. Kaya po, paggising nila ng umaga, doon na po nila natambad sa kanila pong mga mata na lahat ng kanilang mga kapitbahay ng mga Egyptians may burol at may lamay. No? Sabi po diyan, manatili kayo sa inyong mga tahanan. No? Kaya po, mga kapatid, ito yung pangalawa. No? We need to obey instructions. Stay at home. Alright? Ito po rin yung panawagan ng ating pong Pangulo, ng ating gobyerno. No? Pareho rin, obey instruction. Stay at home. Kaya kahit din po sa talatang binasa natin, no? In-instruct din sila Moses na sabi diyan, walang lalabas sa inyo ng bahay. No? Kasi pagdaan ng angel of death at nandun ka sa labas, wala ka sa sambahayan, kasama ka mapapahamak. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ito po ay mahigpit na pinagbabawal na huwag tayo maglalabas. At kita naman natin, mga kapatid, talagang ang hirap talagang pasunurin ng maraming mga tao sa panahon ngayon. Alam natin na hindi po ganun kadali na labanan itong sakit na to. At isa sa paraan ng pakikibaka rito ay yung quarantine. Kaya po tayo nagko-quarantine. Ito po yung dahilan. Kailangan po talaga mag-stay tayo sa bahay, makontain yung virus, hindi na tayo maging dahilan para ma-infect pa yung iba at mamatay na yung virus kung saan nandun siya. Kaya po, yun po yung nagagawa ng social distancing at yung pong home quarantine. Kaya po, ito po yung panawagan sa atin. Ang daming naglabasan sa social media. Nakatigasan ng mga ulo ng mga tao. Maraming mga pasaway. Sinabi na huwag lumabas ng bahay. Pero tuloy-tuloy pa rin. No? Binabaliwala natin. At kung tutusin, ganyan din po ang nangyari po sa lugar po ngayon ng Italy. No? Ngayon po, sila ang pinakamaraming casualty nito pong COVID-19, umabot na po ng 8,000 plus. Yung pong lahat ng bilang ng namatay po sa Italy. Nalampasan pa nila ang China ngayon. Sa China, nasa umabot lang ng 3,700, I think. No? Naghigit pa sa doble yung mga namatay po sa lugar ng Italy. Bakit po? Kasi binaliwala nila yung instructions. Binaliwala nila yung panawagan ng kanilang gobyerno na mag-quarantine. So mga kapatid, ayaw natin mangyari rin yun sa atin. Amen po ba mga kapatid? Stay at home. No? Kahit na mahirap, pero talagang kailangan natin gawin. Kahit ano pang rason natin. No?
mahalaga po na tayo ay talagang manatili sa ating mga tahanan. No? Marami tayong makikita ngayon na mga nag-share ng mga videos na marami mga pasaway at to the point na meron po mga military na sa kanilang inis ay namamalo na sila. Meron pang nag-threat na babarilin namin kayo kapag hindi kayo sumunod. No? Wag nang humantong pa sa ganun. Tayo po ng mga bilang mananampalataya, no? Tayo mga Kristiyano, ito'y panawagan sa ating lahat. Sana, nawa, tayo ay maging modelo. Kung yung kapitbahay mo ay labas ng labas at binabaliwala yung panawagan ng ating gobyerno, huwag na nating gayahin. Maging modelo po tayo. Amen? At nakakaawa rin kasi yung mga nasa frontliners natin. Sila pa yung higit na naaapektuhan. No, kapag hindi natin ginawa itong instruction na ito, no, marami pang mai-infect. No? Marahil ikaw, kaya mo makarecover dahil healthy ka, malakas ang pangatawan mo, kaya lang magiging carrier ka. Yun ang mahirap. No? So, of course, pagka kayo nakapanghawa, daragdag pa yun sa mga asikasuhin ng ating mga frontliners, yung mga doktor natin. So, sad to say, ilang doktor na po ang namatay, no? 5 doktor na ang namatay. At marami mga health workers, mga nurses, doctors na talagang hindi na makapag-duty ngayon dahil lahat sila na-expose na rin at kailangan nila mag-self-quarantine din. So, wag na natin pahirapan pa yung ating mga frontliners. At mahalaga po makipagtulungan po tayo, mga kapatid. No? At kanya-kanyang gimmick na eh. Di ba? Para lang mahinto yung nakakatuwa yung ilang mga gimmick ng ilang mga barangay na nakita ko dito sa Gawin Pampanga. Naglagay sila ng coffin, naglagay sila ng ataol doon sa kalsada. At doon sa ataol na nakalagay doon sa kalsada, ang nakalagay doon sa na-caption ay stay outside or stay inside. So, mamili ka. Kung ikay lalabas ng iyong tahanan, gusto mo bang magstay inside the coffin? So, yun yung caption na nakalagay. So, nakakatawa yung mga ganun mga naiisip ng ating mga kababayan, Pero totoo yun. Yung danger na hinakaharap mo pag ikaw ay hindi sumunod, posibleng mapahama ka. So, meron din ako nakitang isang na-share lang din sa akin na pwede kang maging hero sa pananatili mo sa bahay. No? Stay at home and be a hero. Ang ganda na, no? Imagine mo, magstay ka lang sa bahay, maging hero ka pa. Nakalagay pa doon na caption ay matutulog ka lang. No? So, yan matutulog ka lang, magiging hero ka pa. No? Stay ka lang sa bahay. Galingan mo na. Samantalahin mo na. No? Bihira lang tong mangyari. Imagine mo, sa bahay ka lang, mamahinga, tulog. No? Pero of course, sa atin, maganda rin po na hindi lang basta mamamahinga at matutulog. Gawin natin yung, ano ba yung pwede natin gawin? Of course, yung pananalangin, no? Yung sama-samang, yung pananalangin, napakahalaga ng gawin natin sa ating mga kani-kaniyang mga tahanan. Okay? So, maging modelo po tayo. At wag nating isipin na yung mga inuutos sa atin ng gobyerno ay baliwala lang. In fact, ang Biblia po sinasabi na kapag hindi natin sinusunod ang ating gobyerno, ito rin po ay hindi rin pagsunod sa Diyos. Ibig sabihin, when you disobey the government, you also disobeying ang Diyos natin. No? Sa Book of Romans, makikita natin yon. Chapter 1, verse 3. Sabi rito ni Apostol Pablo, let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God. And the authorities that exist are appointed by God. Therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God. And those who resist will bring judgment on themselves. So, yun po yung warning sa atin. Kapag dinisobey mo, nag-resist ka sa government, ang nire-resist mo ay yung Diyos mismo. Amen? So, kaya po, ang Biblia sabi sa atin, sumunod tayo. Alright? So, yung pangalawa, obey instructions and stay at home. And then, yung pangatlo, mga kapatid, sa verse 12, o sa verse 23, makikita natin, Exodus 12:23, when the Lord goes through the land to strike down the Egyptians, He will see the blood on top and sides of the doorframe and will pass over the doorway, and He will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down.
Ang sabi diyan, He will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down. Ito yung pangatlo. Remember, God is in control. So, trust in God. Remember that God is in control. Sabi diyan, He will not permit the destroyer. So, meaning, nasa kamay ng Diyos kung hahayaan niya na mapahamak ang sino man sa atin. Nasa kamay din niya kung tayo'y mananatiling buhay ngayon. Mga kapatid, ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Ang Diyos ang may hawak na sitwasyon na ating nararanasan ngayon. Huwag nating isipin na ang Diyos ay natutulog. Huwag nating isipin na parang bingi si Lord at hindi niya naririnig ang ating panalangin. No, tandaan natin, may ginagawa si Lord sa panahong ito. No, kagaya ng mensahe natin noong nakaraan, na inaalaw niya ang mga pangyayaring ito sapagkat nire-remind niya tayo na marami ng tao nakakalimot sa Diyos, marami ng tao sumusuway sa Diyos, nagpapakalayo-layo na sa Panginoon. Kaya ang Diyos ay nagbibigay, inaalaw niya yung mga ganitong pangyayari para maaalala natin, na makita natin, ma-realize natin na mayroong Diyos na dapat nating i-prioritize, mayroong Diyos na dapat nating sundin. Karamihan ng mga tao mas gustong sundin yung sarili kaysa sa utos ng Diyos. Kaya, no wonder kung bakit nakakaranas tayo ng ganitong mga sitwasyon sa panahon natin ngayon. Tandaan natin, God is always in control. Amen? Nag-agree po ba kayo? Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, God is in control. So, tiwala lang sa Diyos. Amen? So, hindi ito forever. Itong problema na to sa COVID-19, hindi ito panghabang panahon. Time will come, mga kapatid. If God will permit, na hindi na pagtagalin, na magkaroon na ng cure, at matapos na itong problemang ito, mangyayari yon ayon sa kagustuhan ng Diyos. Amen? So, kaya mga kapatid, tandaan natin na sa lahat ng nangyayari ngayon, hindi yan lingid sa paningin ng Diyos. Marahil, gusto lang ng Diyos ayusin ang buong mundo ngayon. No? Sa mga pangyayaring ito, kakaiba ito eh. No? Kumbaga, sabi nga sa yung mundo ngayon parang kailangan ng healing process. Parang parang kailangan mo nang i-reboot. Kaya maybe itong COVID-19 na to parang parang reset button ito kumbaga sa computer, Kumbaga sa computer system na hindi na maayos, naghahang na, hindi na tama ang system, marami ng errors, kailangan nang i-reboot o kailangan nang i-reset. So marahil ito rin pong pangyayaring ito ay parang ganun din, mga kapatid. Merong ginagawa ang Panginoon. So tiwala lang tayo sa Diyos. Manampalataya lang tayo. Pagkatiwala natin sa Lord. Kaya nga yung prayer na tinuro ng Lord sa atin, sa Matthew chapter 6, ano sabi doon? Ipag-pray daw natin, may His will be done on earth as it is in heaven. So lahat ng nagaganap sa ating kapaligiran, pinagpe-pray natin yan na kaya nga, may His will be done. Tandaan natin, may binanggit din po ang book of Matthew chapter 28 verse 17 to 18 na sabi doon, all authority has been given unto me. Si Lord na nagsabi, lahat ng kapangyarihan sa langit, lahat ng kapangyarihan sa lupa ay ipinagkaloob ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. So meaning to say, ang kapangyarihan at lahat ng pangyayari sa mundong ito ay nasa kapahintulutan ng Diyos. Amen? So, tiwala lang tayo sa Panginoon because all authority ay nasa Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, kamangamba, huwag kang matakot. If you are a child of God, may pangahawakan tayong pangako ng Diyos. Amen? Marahil struggle ka ngayon, di mo alam paano mo haharapin ang susunod pa mga araw. Wala ka ng bigas, wala pa supply hanggang ngayon. Si Yorme, hindi pa rin dumarating. Huwag kang mag-alala, manalangin lang tayo. Sa totoo lang, hindi naman kaya lahat asikasuhin ng ating pong gobyerno na bawat isa sa atin, gaano karaming Pilipino yung kailangan bigyan ng pansin. So pag-pray lang natin sila, na bigyan sila ng wisdom ng Diyos, na magawa nila ng maayos, ng efficient yung kanila pong mga tungkulin. At manatili tayo sa ating mga tahanan. Sundin natin yung mga instructions sa atin. At tayo po, naniniwala tayong malalampasan natin ang lahat ng ito. At higit sa lahat, magtiwala tayo sa Diyos, manalangin tayong patuloy, at higit na may magagawa ang Diyos. Kung malaki ang problemang ito, buong mundo man ang sakop nito, mga kapatid, higit na malaki ang Diyos kaysa sa mundo. Higit na malaki ang Diyos kaysa sa anumang problema na mag-i-exist sa mundong ito. Amen? So, mga kapatid, ngayong araw na ito,
as I end with this message, no, tayong lahat ay yumuko at manalangin at patuloy tayo na dumulog sa Diyos sama-sama. Amen? Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa araw na ito sa iyo at nagpapasalamat po na bagamat kami ay hindi po nagkasama-samang muli sa aming pong pananambahan, Lord, at sa pamamagitan lamang po ng aming pong mga online broadcasting ng aming message, Lord. Nagpapasalamat kami sa araw na ito dahil alam namin na kami po ay batid mong lahat ng sitwasyon na kinakaharap ng bawat isa. Kaya sa iyo po kami nagtitiwala, Panginoon. Lord, at amin din pong tinitake yung challenge na ito. Na alam namin hindi ito forever. Lord, alam namin, Panginoon, meron kang ginagawa sa panahon ngayon, sa buong daigdig, at meron kang ipinakikita, Panginoon, upang kaming lahat ay matutong sumunod sa iyo, Panginoon, at ganapin, Panginoon, ang iyong panawagan sa amin. Kaya dakilang Diyos, we thank you, Lord, for this wonderful morning. Thank you, Lord, for your word. Thank you for your reminders to us, Lord God, na sa panahon ng mga Israelites na nandun sila sa Egypt, Lord, hindi mo sila pinabayaan, Panginoon. Dumating ang destroyer, dumating ang salot, Panginoon, pero ni isa man sa kanila ay hindi nagalaw, Panginoon, because of the protection na galing sa iyo, Panginoon. At sino mang merong blood na ipinahid doon sa kanilang dugo, the blood of the Lamb, Lord, ay iningatan mo. Lord, right now, alam namin, Panginoon, na yung blood of the Lamb na nangyari doon, na pinahid sa kanilang sambahayan, ay sumisimbolo sa yung dugo na siyang tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. And your blood is available to us right now, Lord. Kaya by faith, Lord, we apply the blood of Jesus, Lord, sa aming mga sambahayan, Panginoon. By faith, we apply the blood of Jesus sa aming barangay, sa lahat po ng aming kapaligiran. Lord, we apply the blood of Jesus, Panginoon, sa lahat ng mga personal na involved, Panginoon, upang labanan, Panginoon, at makibaka, Panginoon, sa sakit na ito. Lord, especially yung aming mga frontliners, Lord God. Lord, we apply the blood of Jesus, Lord, sa aming mga frontliners, yung mga doctors, mga health workers, mga military personnel, Panginoon. Lord, patuloy na bakuran mo sila, lukuban mo sila ng iyong kapangyarihan, sa iyong malalabay na pakpak, Lord. Naniniwala kami, O Diyos, ng iyong pag-iingat, O Diyos. Igagawad mo po sa kanila. Naniniwala kami, Panginoon. Iingatan mo ang bansang Pilipinas. And also, Lord, we pray for our President Duterte, Lord, that you will give him wisdom, Lord, and you will protect him, Lord, sa lahat ng kanyang areas na kanyang pinupuntahan, Panginoon. Lord, iingatan mo ang aming Pangulo, ang kanyang kalusugan, Panginoon. Lord, salamat po at amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng mga pasyente ngayon, mga nag-positive sa COVID-19, Lord, dinadalangin namin, Panginoon. Lord, sila yung lahat ay makarecover, Panginoon. Sa iyong biyaya, naniniwala kami, magtatagumpay sila, makaka-recover sila, Panginoon. Lord, salamat po maging sa lahat ng mga PUI at mga PUM, Lord. Dinideclare namin na sila po ay negative, Panginoon, sa coronavirus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We apply the blood of Jesus sa lahat ng mga patient namin ng COVID-19, Lord. Thank you, Lord, for your healing. Lord, thank you, Lord, for the fast recovery sa buhay po nila. Marami pong salamat sa lahat po rin ng mga anak mo ngayon na nando sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Lord, alisin mo ang pagkainip at pagkabagot, naway maging daan ito upang kaming lahat ay makapanalangin, Panginoon. At ngayong araw na ito, Panginoon, mag-i-engage kami, Panginoon, sa National Day of Prayer and Fasting, Panginoon, sa buong bansang Pilipinas, Panginoon. Kaya itong araw na ito, Panginoon, Lord, sa aming pag-aayuno, sa aming pananalangin, katagpuin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. At dinideklara namin, Panginoon, na hindi na po magtatagal, Panginoon, ay magkakaroon na po, Panginoon, ng cure sa sakit na ito, Panginoon. Tutulungan mo rin lahat po ng mga medical scientists, mga researchers, mga doctors, Lord, na nagde-develop ng vaccine at mga drugs, mga medication, Panginoon, to cure diseases, Lord God. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon. Tanging sa iyo ang mataas na papuri sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Mga kapatid, I hope na pagpala po tayo ng ating pong mensahe ngayong umaga.
At sa susunod na linggo po ay ganito pa rin po, no? Patuloy po tayong mag-tune in sa ating pong preachings, no? Yung ating pong Sunday service online. At gusto ko na rin po samantalahin itong pagkakataong ito na pasalamatan po yung ilang ating mga kapatid na nag-pledge, no, para po sa ating yung pong ating mga relief goods na pinamigay po sa mga members ng ating iglesia na kung saan talagang labis na naapektuhan at yung talagang wala silang mga enough resources, no. Kung hindi ka narating nung relief na yon, mga kapatid, marahil meron kang capacity. Ibig sabihin, ito po talaga intended lamang natin doon sa talagang wala pong source para makasurvive sila, no, dito sa ating pong kinakaharap na struggle. So nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga nagbigay ng kanilang mga pledges, no, in kind and in cash. Thank you so much. God bless you, mga kapatid. At sabi ng Biblia, lahat ng yon ay hindi nawawala ng kabuluhan. Amen? So lahat ng ginagawa natin, yung pagtulong natin sa ating mga kapatid, yon ay merong kalakip na pagpapalang galing sa Diyos. So purihin ang Panginoon, pagpalain kayong lahat ng ating Diyos. At sa uulitin po, mga kapatid, salamat din sa iyong pakikinig. God bless you.